Hey guys, what's up? Nico Mendoza po, your lifestyle trader. And in this video guys, charting muna tayo. Pag-uusapan natin kung paano ba ako nag-a-analyze ng market. So kung newbie ka or even intermediate trader ka na, promise mo sa sarili mo ngayon na hindi ka na basta-basta magbabuy or sell dahil sa hype, lalong-lalo na dahil sa FOMO. Kasi after this video, you'll be able to read the charts like a boss gamit ang trend lines, support, and resistance. Plus, bubuo tayo ng trading strategy. A simple trading strategy na pwede mo nang magawa agad-agad right after mong matapos yung video na to. So, ready ka na? Simulan na natin. Hey guys, what's up? Nico Mendoza po. Okay, basic muna tayo. Ano nga ba ang chart analysis? Chart analysis is like reading the mood of the market. Kung ang technical analysis is like the weather forecast, ang chart analysis naman ay parang yung pagsilip mo sa ulap kung uulan ba o magiging maaraw sa trading day mo. Siyempre, wala tayong bolang kristal. But with charting or chart analysis, we can make smart and informed guesses. So ang goal natin, una, maispatan natin kung ano yung trend ng market. Pangalawa, mamarkahan natin yung mga areas of value. Ito yung support and resistance. Pangatlo is drawing the trend lines. And fourth, build a trading setup na solid pang entry and exit. So, unahin natin ang trend lines. So, right now, nandito tayo sa market ng Euro USD. Nasa 1 hour time frame tayo. Ayan, gamit ko ay TradingView. Kung hindi mo pa alam kung ano ang TradingView, meron na rin akong ginawang tutorial about TradingView navigation. And of course, gagawa rin ako ng updated version ng TradingView navigation. So make sure na nakasubscribe ka na dito sa aking channel so that ma-notify ka once na in-upload ko na yung mga bagong contents natin about trading. So paano? Click mo na yan. Huwag mo na patagalin yan. Sige na. Click mo na yan. Subscribe. Okay. Unang hanapin natin is trend line. Important reminder, a trend line is not just a random line in the chart. May rules yan, syempre. Dalawa ang titignan mo dyan. Uptrend ba ang market or downtrend ang market? Kapag uptrend ang market, hanapin mo yung mga higher lows. Tulad nito, higher lows. At pag downtrend naman, hanapin mo ang mga lower highs. Tulad niyan, lower highs. Kita mo? Hanap pa tayo. So ito, magandang example ng downtrend. Makikita mo dito na meron tayong series of lower highs. Ayan, no? Series of lower highs. Downtrend yan. At dito naman, series of higher lows. Uptrend naman to. Yan, no? Kita mo? Series of higher lows. Ganun kasimple. Ito, another example of uptrend. Yan. Makikita mo dito, simula sa pinakababa, maakyat, bababa, series of higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, higher highs, hanggang sa mag-change na ng trend. Kita mo tong zigzag na pataas? Every bounce sa trend line, potential buy opportunity yan. Parang supported jowa, laging nandyan pag kailangan mo. Ay! Ito ang tip ko sa'yo. Mas maraming touch sa trend line, mas reliable yung trend line na yun. Kumbaga, mas valid na valid talaga yung trend ng market. Take note, huwag mong ikukurba yung trend line ha. Straight line yan ha. Huwag mong ipipilit. Huwag mong ipilit yung trend line kapag hindi aligned. Keep it clean and obvious. Tandaan mo yan. Malinis at dapat obvious na nakikita mo yung trend. Ngayon, next sa pag-uusapan naman natin, support and resistance. Sa previous video ko, diniscuss ko na yung support and resistance. Yung support, yan yung sahig. Yung resistance, yan yung kisame. So yung support, parang sahig. Pag nahulog dyan yung price, dyan siya tatalbog. Resistance naman, parang kisame. Pag nauntog siya dyan, masasaktan, masakit. So mahuhulog. So ngayon, hanap tayo ng support and resistance sa chart. Actually, bibigyan kita ng magandang tip pag nag-spot ka ng support and resistance.
punta ka sa 4-hour time frame, tulad niyan, or actually, even daily time frame. Okay? And then, lagyan mo na lang linya kung saan nag-i-stop or nagbabounce yung price. Gamit ka ng horizontal line, ito, horizontal line, at markahan mo na kung saan humihinto yung price. Kung saan yung mga nire-respeto niyang levels. Tulad nito mga to. Okay? Markahan mo lang. Yan. Okay? Saan ako nagbabase? Tignan mo to. Pag maraming mga touches, tulad ito, 1, di ba? Nagbabounce siya dyan, no? Oh. Ito naman, ayan, oh. Ito naman, naging resistance ito. Resistance, resistance, ito wala. Okay, ito resistance, resistance, support, support, resistance, 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 di ba? Support, support, resistance siya dito. So, dyan siya humihinto sa mga levels na yan. Okay? And then, bababa ka ng lower time frame para mas ma-refine mo or kumbaga mas ma-tweak mo kung saan yung mga support and resistance na malapit dun sa area kung saan ka nag-aabang ng trade. So, halimbawa, ang trading style mo naman is parang scalping o day trading. Maganda maglagay ka ng mga support and resistance sa lower time frame. Simulan natin sa 1-hour time frame. Halimbawa ito, nasa 1-hour time frame tayo, di ba? Mamarkahan ngayon natin yung mga support and resistance. Halimbawa, gagamit ako dito ng rectangle tool para mamarkahan ko yung mga support and resistance. Tulad nito. Diba? Dito, resistance siya. Dito naman, naging support na siya. Tumihinto siya sa area na yan. So, there is something sa area na yan. Ito naman, support. Diba? Nag-touch siya dito. Tapos, nag-touch siya ulit dito. Support yan. Kumbaga, pag ang price bumaba dito, okay, pwede mo siyang abangan dito sa level na to. Another one is this. Ayan. Nag-i-stop siya sa level na yan. Dito, isa siyang support. Dito naman, naging resistance siya. Ito, medyo resistance dito, 'di ba? Tapos nag-breakout siya, resistance, ayan, no? 'Di ba? Nag-resistance siya diyan, and then nag-breakout, and then nag-retest, ni-retest niya. So naging support siya rito. So, ang tip ko sa iyo sa pag-spot ng support and resistance, kung saan yung obvious na humihinto yung price action, yun na yun. Kumbaga, kahit alisin mo tong mga to, burahin natin lahat ng mga minarkahan natin, pag nakita mo na humihinto siya sa level na yon, it's obvious, yun na yun. Again, hindi siya straight line or hindi siya one line, it's a zone. So, hindi porket namarkahan mo yung price na, let's say, itong price na to, level na yan, ay yun na yung support and resistance. No, it's a zone. Pwede mangyari yung rejection or bounce sa area na yon, hindi sa specific price na yon. So, kailangan mong sanayin yung mata mo sa pag-i-spot ng support and resistance. Madali lang naman kung saan siya humihinto, kung saan siya tumatalbog, kung saan siya nauuntog. Nagets mo? Talbog, untog. Pag sa baba, pag sa support, talbog. Pag sa kisame, sa resistance, untog. Kumbaga, sa relationship, yung support para yung best friend mo na palaging nandyan para sa'yo. Resistance naman, yung ex mo na laging pinipigilan kang umangat. Ikaw ba yun? Sa pool ba? Sa pool yung ex mo? Another pro tip, the more touches sa support or sa resistance, mas matibay yung support and resistance na yun. Now, here's the fun part. Let's talk about the strategy na. I-combine natin ang trend lines, support and resistance into a simple and yet effective trading strategy. So step number 1, i-identify mo kung ano yung current trend ng market. Ano nga ba ang trend? Ito yung direksyon ng market. Tatlo yan. It's either uptrend or downtrend or ranging market. So in this tutorial, pag-uusapan lang natin muna yung dalawa, yung uptrend at saka downtrend. So dito sa market ng Euro USD, obviously meron tayong nakikitang current trend. So, markahan natin yan. Ito yan. So, ano ang ating current trend? Downtrend or uptrend? Comment mo nga sa baba. Again, pag magka-trade ka, lalo na kung newbie ka, huwag kang lalaban or kokontra sa trend. Tandaan mo,
yung trend ng market is your best friend. Okay? Huwag ka muna against the trend. Huwag mo muna aawayin yung best friend mo. So just like support and resistance, ang trend line is also like a zone. Hindi siya perfect line, it's a zone. So minsan lumalagpas siya sa linya natin, and then again, mamarkahan natin yung ating mga support and resistance. Halimbawa, ito, meron tayong resistance dito, di ba? Ayan, nag-touch din siya rito, ayan. So medyo malaki yung zone natin, okay. Ayan. So itong maganda. So dito, nagkaroon tayo ng mga rejections dito, kaya siya naging resistance. Diba? Kita mo? Ayan. Another one is here. So ina-expect natin na possible, itong price ngayon ay dito siya ma-reject. Kasi dati siyang resistance. Ngayon, ang aabangan natin is pwede siya maging support. At sakto, meron pa tayong trend line dito. So pag meron ka ng trend line, meron ka ng support and resistance, maghihintay ka na ng entry mo. At para makahanap ka ng magandang entry, kailangan mo rin ng additional confluence. At ang confluence na to, ito nakikita natin sa chart ngayon, napaka-perfect. Pag aligned ang trend line at yung ating support and resistance, isa ng napakagandang confluence yun. Kasi tignan mo to, di ba? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, magkakaroon siya ng panibagong higher low. At in-expect natin dito mangyayari yung next na higher low. Kasi nga, nasa trend line na siya, tapos nasa previous resistance pa siya. Yung resistance na to, pwedeng maging support. Kasi nag-breakout na siya kay resistance eh. Kumbaga, nag-break na kayo nung ex mo dahil ayaw ka nga niyang, pinipigilan ka nga niyang umangat sa buhay. So, nag-break kayo, umangat ka nga ngayon sa buhay. Ngayon, i-retest mo. Di ba? Okay. So, ito yung ina-assume natin or ito yung ina-expect natin na sana mangyari. Okay? So, tignan natin kung anong possible mangyari dito. Yan, bumababa siya, di ba? Okay? So, ngayon, makikita mo ngayon yung candle na to, nagkaroon na ng rejection sa level na to at halos nandun na siya sa trend line natin. Okay? So, if we're going to trade this one, because this is, nag-breakout, di ba? Nag-breakout, tapos nag-retest sa level na to, and then possible, umangat na nga rin siya ulit. Okay? So, kung magbabay tayo rito, di ba? Pwede, ang target mo is yung last high. Ito yung last high. Di ba? Ang stop loss mo will be, let's say, dito. Kasi nga, ito yung pinaka last low. Ito, kita mo yung last low natin dito, di ba? Ito yung last low. Yan. Okay? Ngayon, tingnan natin kung ano ang mangyayari. Boom! Nag-profit tayo. Of course, syempre, sabihin mo, alam ko na yung mangyayari kasi naka-replay mode. Well, tama ka. Alam ko na yung mangyayari kasi nga naka-replay mode tayo. Well, for illustration purposes lang naman to, of course. Diba? Kasi syempre, pag nag-record ako ng live, masyadong mahaba yung video, masyadong matagal yung hintay natin. But anyway, dami explanation. No? But yeah, alam ko na yung mangyayari. And I just showed you an example of this kind of strategy. Of course, not all the time mag-work yung ganito. But of course, meron kang idea ngayon kung ano yung pwede mong gamitin na strategy, lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa trading. The more basic it is, the more simple it is, the better. Keep it short and simple. Diba? Napakasimple lang ng ginawa natin. Meron tayong trend line, meron tayong support and resistance, meron tayong clear na trend, uptrend tayo. At dahil nga meron tayong trend line, hinihintay natin na mag-touch siya sa ating trend line for another buy opportunity. Plus, meron tayong area of value dito which is yung previous resistance naging support. At yun na nga yung nangyari. So magbabay ka kapag yung entry mo or yung price mo ay nasa trend line at nasa support. And on the other side naman, magsisell ka naman kung nasa trend line yung price tapos nasa resistance yung price. Magsisell ka doon. Like, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Halimbawa dito, 'di ba? Fast forward natin dito, ang nangyari, nag-break naman siya dito sa ating trend line. Itong trend line nito, 'di ba? Nag-break na siya. Kumbaga kanina, dito sa ating resistance, nag-breakout siya sa resistance, tapos ginawa niyang support. Dito naman ang nangyari, nag-breakout siya or nag-breakdown siya
sa ating trend line. Okay, nag-breakdown siya dito sa ating trend line. And somehow, dito nag-retest siya. Nag-retest. Diba? So ngayon, possible, ito ay maging downtrend market na. Diba? So kung magsisell tayo rito, tingnan natin kung ano pa mangyayari susunod. Ayan, umaangat siya, diba? Ayan, bumalik. Bumalik. So markahan ngayon natin, okay, ito. Actually, hindi ko na alam kung ano mangyayari dito, no? Hindi, ito lang yung nasilip ko actually. Itong buy na to. Pero ito, tingnan natin kung ano mangyayari dito. So let's say dito, meron tayo ditong previous support and resistance dito. Diba? Kasi ito, tingnan mo ha. Meron tayo ditong resistance, tapos naging support, tapos nag-breakout, tapos resistance ulit. Diba? Tingnan natin kung ito ba ay magiging resistance. Okay? Tignan natin. Abangan natin. Next natin. Ayan, no? Ano pa rin. Hindi pa siya tumitigil sa pag-angat. Diba? Tignan natin kung ito ba ay magkaroon ng pagbaba. Ayan. So, medyo, tignan mo ito ha. Tignan mo yung trend line natin. Okay? Ang una nangyari, bumaba siya, diba? So, nag-breakdown siya sa ating trend line. Ngayon, possible this is a retest. I-retest niya ngayon yung ating trend line. Okay, pag yung trend line natin matibay, hindi niya yan kayang butasin, tutuloy yan pagbaba. Tutuloy siya sa pagbaba. Tignan natin, pag ito bumaba, ayan, nire-reject. Ngayon, tignan natin ngayon, kung mag-sell tayo rito, ano ang mangyayari. So, ayan ha, tignan natin ha. Okay, so ang stop loss natin, ilagay lang natin dito sa ibabaw ng ating resistance. And then, 1:1 ang ating target. Okay? So ako kasi maliit lang naman ako mag-trade kasi nga scalping up-to-date trade lang ang ginagawa ko. So hindi ako nag-target ng masyadong malayo. So binase ko yung ating reward doon sa risk natin. Okay, so let's say, tignan natin kung ano mangyayari dito. Yun. Okay? So naka-profit tayo ngayon dito. Okay? So practicein mo ngayon, sa sarili mo ngayon, yung mga ginawa natin. Napakasimple lang nito. Wala tayong indicator sa ginamit. Just clean charts. Nag-drawing lang tayo ng trend lines, ng support and resistance. Hanapin mo lang kung saan humihinto yung price, kung ano yung area, kung saan yung area na nire-respeto niya, at mag-aabang ka na kung saan ka mag-open ng trade. So may mga bonus tips ako sa'yo at mga ilang bagay na dapat mong iwasan. Una, huwag mong puwersahin yung trend line na nakita mo. Kung wala talagang trend na makita, huwag mong ipilit. Number 2, support and resistance, hindi sila straight line, ha? It's a zone. So, walang fixed na price yung support and resistance. Tip ko naman, number 1 is sa higher time frame ka maghanap ng mga areas of value. Yung mga key levels sa higher time frames, 1 hour, 4 hours, daily time frame. Kasi mas matibay yung mga key levels na yun. Pangalawa, stick to your rules. Don't trade with emotions. And pangatlo, i-journal mo yung ginagawa mong trading para ma-review mo rin kung ano yung mga ginagawa mo sa trading mo na effective sa'yo. So kung nag-enjoy ka sa ating video today, make sure to hit that subscribe button, smash that like button, share mo na rin to sa mga kaibigan mong traders, baka makatulog din sa kanila to. And of course, comment ka na rin sa baba kung ano yung mga topics na tingin mong kailangan mo para sa ikalalago ng trading mo. So subscribe ha, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Gawin mo na yan, pindutin mo na. And if you want to learn more about my trading strategies, you can join our free Telegram. Yung link ng Telegram nasa baba. Yan yung official Telegram group ko sa Lifestyle Traders. So again, this is Nico, reminding you, charts don't lie, emotions do. Keep it simple, keep it strategic, and I'll see you on the charts. Ciao! Yeah!